Alam mo ba kung ano yung pinakadelikadong klase ng manipulation? Hindi yung sigawan, hindi yung halata. Actually, ang pakiramdam nito parang pagmamahal, parang pag-aalaga. At dahil dyan, marami sa atin ang hindi nakikita yung mga red flag hanggang sa huli na ang lahat. Grabe yung linyang yan, no? The best manipulation doesn't announce itself. It feels like love. Hindi to parang pinipilit ka. Madalas, nagbabalat kayo ito bilang concern o yung parang yun na yung tinakatamang desisyon. Kaya ngayon, isa-isahin natin yung mga salitang ito para hindi na tayo muling malinlang. Okay, umpisahan na natin. Yung unang grupo ng mga salita, ito yung mga ginagamit para pagdududahan mo yung sarili mong pag-isip. Sila yung tinatawag na reality benders. Ito, yung classic. Hindi ko sinabi yan. Kahit 100% sure ka sa narinig mo, kahit klarong-klaro sa isip mo, titingnan ka nila sa mata at itatanggi nila. Ang goal dito, hindi lang para mag-deny, kundi para itanim sa isip mo na yung memorya nila ang tama at yung sayo, mali. At pag nangyari yun, kaya na nilang baliktarhin ang kahit anong kwento. Ito pa, masyado mo lang iniisip yan. Ang galing ng linyang to, no? Kasi paraan to para i-dismiss yung mga valid na nararamdaman mo. Bigla, ikaw yung magmumukhang paranoid. Pero ang totoo, may napansin ka lang na hindi tama. Tandaan natin, magkaiba ang anxiety sa intuition at gustong-gusto ng manipulator na malito ka sa dalawang yan. At ito, sigurado narinig mo na to. Ang sensitive mo naman. Pansinin nyo ha, ang inaatake, yung reaksyon mo, hindi yung ginawa nila. Ang epekto niyan, baka sa susunod, manihimik ka na lang para hindi ka masabihang weak o OA. Pero ang totoo, hindi ka hinaan ng masaktan. Normal yun. So, may tumama ba sa'yo? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Pero hindi lang naman utak, yung target nila. Yung susunod na kategorya ng mga salita, ang target naman, diretso sa puso. Dito na pumapasok yung konsepto ng love as debt. Ito yung sitwasyon kung saan yung pagmamahal na dapat libre, biglang nagiging utang na loob. Yung pag-aalaga, nagiging bala laban sa'yo. Familiar ba to? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, yun na yun. Biglang yung kabaitan, naging transaction. Bawat tulong, may resibo. At tandaan natin, ang tunay na pagbibigay, walang hinihintay na kapalit. Kung may naglilista, hindi yon kabaitan. Investment yon. At darating ang araw ng paniningil. Kung talagang mahal mo ko, gagawin mo to para sa akin. Ayun na, biglang yung pagmamahal mo may exam. May test. Kailangan mong i-prove. Kailangan mong patunayan. Pero ang totoong pag-ibig, hindi humihingi ng pruweba. Ang manipulasyon, laging may test. Okay, so punta naman tayo sa pangatlong kategorya. Ito yung mga salita na ginagamit para magpasa ng sisi at tumakas sa anumang responsibilidad. Ito yung aklat ng The Art of Escaping Responsibility. Eto, tingnan mo, ginawa mo, nagalit tuloy ako. Isang kumpletong pagbaliktad ng sitwasyon. Biglang yung ginawa nila, kasalanan mo na. Sila yung nanakit, pero ikang daw yung dahilan. Tandaan natin to, we are not responsible for other people's actions and reactions. Period. Nako, I'm sorry you feel that way. Mag-ingat tayo dito. Hindi to apology, dismissal to. Ang sinasabi nito, yung feelings mo yung problema, hindi yung ginawa ko. Ang tunay na sorry, sorry sa ginawa ko. Ito, ang ibig sabihin lang niyan, sorry na offend ka, pero para sa akin, wala yun. Ganito lang talaga ako eh. Take it or leave it. Ito yung excuse na nagpapanggap bilang self-awareness. Ginagawa nilang personality trait yung isang masamang ugali para wala na silang kailangang baguhin. Pero ang totoo, yung ganito lang talaga ako ay isang choice. Choice na huwag magbago. At dito napapasok yung pinaka-importante sa lahat, pattern recognition. Kasi itong mga linyang to, hindi to mga isolated incidents. Parte to ng isang sistema ng kontrol. Sa source material natin, may kwento tukol kay Marcos. Nagsimula siyang isulat lahat ng usapan nila at doon niya lang nakita yung paulit-ulit na pattern. Doon niya na-realize, ang problema pala ay hindi communication. Ang problema, control. Sumayon na alam na natin to, ang tanong, paano tayo lalaban? Dahil pag may awareness ka pero wala kang action, para ka lang mas matalinong biktima. Kaya pag-usapan natin itong 5 paraan para bawiin ang kapangyarihan mo.
Okay, ito yung 5 self-defense moves mo. Una, the pause. Bago ka sumagot, huminga ka muna. Pangalawa, the clarification. Imbes na makipag-away, magtanong ka. Anong ibig mong sabihin doon? Pangatulo, the boundary. Kung sabihin nilang ang sensitive mo, ang sagot mo, sinasabi ko lang yung naramdaman ko. Pang-apat, the redirect. Kung ibalik sa'yo ang sisi, sabihin mo, okay, pag-usapan natin yan mamaya, pero sa ngayon, focus muna tayo dito. At pang-5, the exit. Kung sabihin nilang, kung ayaw mo, edi umalis ka, paniwalaan mo sila. Tandaan, ang goal nito ay hindi para baguhin sila, ang goal, protektahan ang sarili mo. At syempre, isang mahalagang paalala. Itong ating pinag-uusapan ay para lamang sa educational purposes. Hindi po ito professional psychological advice. Kung kayo po ay sobrang nakaka-relate dito at apektado na ang inyong mental health, please, kumausap po kayo ng isang professional. You deserve to get help. At ito yung gusto naming iwan sa inyo. Awareness is the first step to freedom. Ang pagkilala sa mga pattern, yung unang hakbang para makalaya. At please tandaan mo, hindi ka baliw, hindi ka overthinking, tao ka lang na nagtiwala at nagmahal. Yun ang ginamit nila, pero hindi yun kasalanan mo. At iiwan namin kayo sa tanong na ito. Kung may boses yung instinct mo, yung gut feel mo, ano ang binubulong niya sa iyo ngayon? Pakinggan mo yan, magtiwala ka sa sarili mo. Thanks for watching Mindscope. Join our journey to unlock the mind.